Paano nga ba magkaroon ng user ID at saka password ng SSS through online? Ano ba yung dapat mong gawing proseso at dapat mong alamin upang makagawa ka nito? Yan ang ating pag-uusapan dito sa aking content ngayong araw. Dahil ang mga transaction ng SSS ay pwede nang gawin through online. Kasi kung pupunta ka pa doon sa area mismo ng SSS na malapit sa inyo, alam naman natin na medyo mataas ang pila, medyo matagal ka pang makapagproseso ng iyong transaction na dapat tapusin. Kaya ngayon, napag-isipan ko na gagawa ako ng content. Dahil pwede na siyang tapusin online kahit na ikaw ay mag-loan, mag-check ng iyong balance or mga naihulog sa SSS, pwede na. At kaya naman, hindi ko na pinatagalan pa na gagawa ako ng paraan para makatulong sa inyo. Ako lamang ay isang tulay na nakapag-isip na para hindi na kayo mahirapan pa na pumunta doon sa SSS. Dito na lang sa online kasi pwede naman tayong makapag-gawa ng transaction if the transaction is pwede siya gawin through online. Pero mayroon naman sigurong mga other transaction na hindi pwede dito sa online. Pero some of pwede siya gawin dito sa online. Kaya naman, bago natin pag-uusapan kung ano ba ang proseso na dapat nyo malaman. And by the way, gagawin ko ang step by step na process para naman meron kayong guide kung paano ba ito ginagawa. Kasi kung wala tayong alam kasi, wala tayong guide. So, ayun, wala tayong alam kung paano natin gawin. So, ang kasunod ng video na ito ay tutorial yon. Ako mismo yung gumawa. Ako mismo nag-model kung paano ba siya i-register ang inyong mga user ID. At paano ba gawin? Oo. So, but bago yan, magpapakilala muna ako. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito. Mag-comment ka kung nagustuhan mo ang video na ito. At kung may katanungan ka pa, huwag kang magdalawang isip na itanong dyan sa ating comment box. At kung may kakilala ka na hindi pa alam na pwede palang gumawa ng account, user ID at password sa SSS Online, i-share mo itong video sa kanila. At kung nais mo ako natulungan, just help me by just subscribing it. Hanapin mo yung subscribe dito na area. At wag mo nang pagdalawang isip pa na i-bell notification mo na. Ano ba yung benefits kapag i-bell notification mo na? Maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. At saka, kung gusto ka tumingin sa mga videos ko dyan, lahat ng mga videos ko dyan ay helpful tips or tutorial videos na para lang sa inyo. At ngayon, atin nang pag-usapan ang paano ba maggawa ng user ID at password sa SSS through online. Ito ay updated at you can use your phone sa paggawa ng transaksyong ito and use this as your guide in doing that. So kung ikaw ay ready na sa paggawa ng transaksyong ito na atin nang simulan ang prosesong ito. Una, kinakailangan tayong pumunta sa Chrome, Safari, o ano pang mga search engine na pwede dyan. Tapos, ang kasunod niyan, search natin ang sss.gov.ph and hanapin yung legit na website. So, actually, isa lang ata dito or marami pa. So, click natin pinakauna and then mapupunta tayo dito. So, actually, dito sa baba, maraming pang options na pwede natin gagawin dito sa website na ito. But we are just focused kung anong gagawin natin. So, click natin yung log into my SSS. Tapos, click natin ang member. And then, dahil hindi pa tayo naka-register, so ang gagawin natin, mag-register tayo. Hanapin natin ang register na sa baba. Click natin and basahin natin ito. Before natin mag-proceed sa lahat ng dapat natin gawin, basahin muna natin yan. At click ang I certify and proceed. And ito na talaga. So, dapat ilagay natin una yung SS number natin.
So, magkaiba tayo ng SSS number. So, ano yung SSS number ninyo, lagay nyo. Tapos, email address, kinakailangan active ito. At i-confirm nyo lang. And profile user ID. So, kung yung preferred nyo na user ID, yan. At saka, kayo na ang bahala kung ano yung gusto nyo. And also, the password is, hindi pa pala. So, una, yung apelyido natin. So, sa akin, Tanyo. Ayan, kinakailangan caps lock. Tapos, next is a given name. Ano yung name natin? Sa akin is Ruel. Ayan, so, ang ating middle initial is Mendoza. Ayan, middle name. So, lagyan na natin ang middle name. So, kung meron kang suffix, lagay mo lang dyan. Kung wala naman, huwag mo lang galawin. And then, sa aking date of birth, so, click mo lang dyan ang December 1996 kasi ako. So, 1996, tapos 31. Ayan, so, babasahin mo yan. You are 26 years old based on the date of your birth entered the system that your device. So, okay. Ayan. So, ngayon, dito tayo sa ano tayo. So, hindi ako taga Metro Manila. Ako ay taga probinsya ng Davao del Sur. So, hanapin ko muna dito. Ayan. So, pagkatapos niya, click natin ang city. So, ako ay nakatira sa Santa Cruz. And sa barangay, so hanapin natin, barangay Zone 2. Ayan. So, foreign, so sa atin is, Philippines. And then, sa registration process naman, preferences, meron dito savings account number, Citibank, cash card, UDP, at saka marami pang iba. Meron ding mobile number registered in SSS, yung mid card, employer ID, ayan, paid in reference, at saka marami pang pwede mong pagpipilian na option na pwede mong piliin. So sa akin is mobile na register sa SSS. So pagkatapos niyan, lagay natin ang mobile number natin, which is yan, ang aking mobile number. Ayan, so type lang natin kung ano yung mobile number natin. And pagkatapos nun, i-click natin ang I'm not a robot. Ayan, click natin and check natin I accept the term of services. So ayan, medyo maliit siya, kinakailangan ko siya i-zoom in. Ayan, at saka kailangan kong i-check. Ayan. So pagkatapos mong ma-check is, next ang gawin mo is submit. Ayan. Submit na natin. Go. Ayan, ito yung lalabas. So ang lalabas ay confirmation natin. So i-clear mo lang dyan. I-clear mo dyan ang email address mo, preferred user ID, surname, last name, given name, middle name, suffix, and date of birth. If tama naman lahat, so ang gagawin mo is i-click mo yung confirm. Double check mo dapat para walang palya at hindi na tayo mamumblema sa detalye natin para ma-proceed tayo sa next. Pagkatapos niyan ay mag-email at ito yung lalabas. So, ang gagawin natin is i-click natin yung blue may nakalagay na clicking here and para ma-confirm natin mapunta tayo sa susunod na process. So, pagkatapos niyan is ito na tayo. Kinakailangan na nating i-activate ang ating SSS doon sa My SSS. And sabi dito, please provide the last 6 digits of your CRN or SS number na in-enter mo kanina sa pag-register. So, ilagay mo lang dyan and pagkatapos mong malagay, i-click mo yung submit. Pagkatapos mong masubmit, so ngayon gagawa na tayo ng password. So, ang password must be 8 to 20 alphanumeric, yung may number at saka mayroong letter. So, kinakailangan first character is alphabetic and walang kinakailangang special characters and must be different user ID. So, kinakailangan kaiba. So, kapag nalagay mo na, so ang gagawin mo, i-confirm mo at saka proceed ka na sa next.
Pagkatapos naman yan ay mapupunta tayo dito sa security question setup. So example, kapag manilimutan mo yung password mo, so nakakatulong ito, ang mga question na ito na maka sa sa account sa SSS. So ang gagawin natin is click natin yung setup security questions para mapunta tayo sa next na transaction. Ayan, mamili ka ng mga questions, yung pinaka-easy at hindi madaling malimutan. At also sagutan. Pagkatapos yan, proceed ka sa next, enter mo yung password mo, and pagkatapos mo enter password, go to home kasi na-set up mo na, and kung makikita ka nito, so click mo yung maybe next time, and sa notification, close mo lang, and ito na yung katapusan ng proseso. Salamat! Nasanay sa araw na ito ay naging gabay at nakatulong ako sa inyo sa maliit na pamaraan na nasagutan ko ang katanungang paano nga ba gumawa ng user ID at password sa SSS through online. Kung ito ay nakatulong sa inyo, please share this to everyone na kakilala nyo upang meron silang ideya kung ano ba yung dapat nilang gawin kung gusto nila na hindi na sila pupunta doon sa area ng SSS para din less hassle. Kasi para sa akin, ang prosesong ito at ang content na ito ay para hindi na kayo mahirapan. Less hassle na sa inyo ang pagpunta doon sa area. Kasi minsan kung pupunta rin doon at hindi masyadong malaki yung natin doon sa SSS. So parang masasayang natin pamasahe natin. But here, right now, we are really trying to find a way kung paano ba natin ma-lessen ang mga magagastos natin, and even we're just using our phone right now para sa paggawa ng transaction. And dahil nakita ko kasi yung kuya ko, grabe siya makapag sa online, and yung mama ko siya nag-process ng loan through online lang din, and sabi ko it's a good avenue for me to create a vlog dahil nagawa ni kuya ang ganoong pamaraan na pwede pala siya sa online. SSS yung niloan ni mama, and sabi ko why not gagawa ako ng content para rin maka-help ako sa aking mga subscribers, and I'm really concerned sa inyo, sa aking mga tagapanood, dahil alam kong medyo yung iba hindi pa alam kung ano yung dapat gawin kasi minsan naisip nila na doon lang sila diretso sa site. Right now we have the alternatives to stay in house, like if merong someone na marunong humawak ng cellphone or laptop at mag-process nito, then it's really easy for us to process everything that we wanted to transact, no. And yun, sana'y nakatulong ako sa inyong araw, and see you again sa aking vlog next time. Just scroll down if you wanted something na makakatulong sa inyo. Marami akong contents dyan sa baba. Just scroll down lang po. Lalo na dyan sa mga viewers ko na yung concern na ay more on SSS, kailan babalik ang SSS. Meron po ako nagawa dyan. At kung sa palate registration, meron po akong nagawa dyan sa birth certificate. Marami po siyang views, and it really helps me to really do everything para maka-help sa inyo. So that's it for today. See you again next time. Bye bye.